Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1511 hanggang 1530. Kabanata 1511. Nagmamadaling tinungo ni James ang may markang rehiyon sa mapa kasama ng iba pa. Tinahak nila ang layong 300 kilometro sa loob lamang ng 3 oras. Swoosh! Buhangin na umiikot sa hangin. Pinipigilan sila ng malakas na hangin na makita ang nasa unahan nila. Ito dapat ang lugar. Tumingin si James sa mapa. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono ngunit dahil walang signal dito, hindi niya nagamit ang satellite-based positioning. Ito ay maaaring isang bitag ng gusek. Mag-ingat kayong lahat, sigaw ni James. Inisip ni James ang mga babala ni Thea at ang mga alalahanin ni Callan. Nandito siya para magligtas ng mga buhay at sirain ang research laboratory habang nandoon siya. Kung mahulog sila sa bitag ni Luke dyan, hindi lamang nila mailigtas ang mga dinukot na martial artist, kundi sila mismo ay nasa panganib. Mula ngayon, kailangan na niyang maging ganap na alerto. Lahat, ang gusek ay dalubhasa sa Guvenom, na mas makapangyarihan at nakakatakot kaysa sa ordinaryong lason. Gayunpaman, hanggat pinipigilan natin ang ating hininga, maaaring hindi tayo malason gaano man kahusay ang mga pamamaraan ng gusek. Walang alam si James tungkol sa Guvenom. Gayunpaman, dahil siya ay sinanay sa sining ng medisina, alam niya na posibleng lason ang hangin. Walang hugis at walang amoy, maaari silang malason nang hindi nila namamalayan. Matapos silang paalalahanan ni James, lahat ay nagpipigil ng hininga at nagsimulang huminga sa loob. Bagaman hindi komportable, lahat sila ay lubos na sinanay na mga martial artist. Ang pagpigil sa kanilang mga hininga ng ilang oras sa isang pagkakataon ay hindi masyadong problema para sa kanila. Nagpatuloy sila ng may pag-iingat. Kasabay nito, sa isang palasyo sa ilalim ng lupa sa ilalim ng buhangin. Kahit na ang palasyo sa ilalim ng lupa ay muling itinayo, ito ay sira-sira pa rin. Sa isang kwarto, maraming mga delicacy ang nasa mesa, isang inihaw na pato, ilang sausage, at ilang bote ng alak. Nang mga sandaling iyon, nilalamon na nina Luke Jan at Ezekiel ang kanilang pagkain ng isang lalaking nakamaskara ang lumapit sa kanila at lumuhad. Sir, papalapit na sa pasukan si James at ang iba pa. Itinabi ni Luke Jan ang drumstick sa kanyang kamay at nagtanong, sino ang kasama niya? Nariyan si Jackson Cabral ng Mount Thunder Sect. Nandoon din ang ilan mula sa Heaven and Earth Sect, Sylvan Sect, at Five Swirling Blades Sect. Si James ang pinakamalakas sa kanila, na sinundan ni Jackson. Para sa iba, halos hindi na nila naabot ang ika-5 ranggo. Iilan lang ang tumawid sa ika-6 na ranggo. Iyon lang ba? Kumunot ang kilay ni Luke Jan at tumingin kay Ezekiel, sinabing, hindi ba tayo umaasa na may darating pa? Si Thomas, Bennett, Simon, at ang sect leader ng Celestial Sect ay wala dito. Walang saysay na patayin si James lang. Hinaplos ni Ezekiel ang kanyang balbas at nag-isip sandali bago sinabing, magpahinga ka. James ay napapaligiran ng matatalinong tao. Dapat alam nila na ito ay magiging isang bitag. Gayunpaman, habang pinaniniwalaan nila ang kanilang sarili na matuwid, iginiit nilang lumapit sa kabila. Sila ay dapat na nagplano na si James ang manguna habang ang iba ay nagmamasid sa sitwasyon sa mga anino. Pagkasabi niya nun, sumilay ang nakakatakot ng ngiti sa mukha niya. Mahuhuli namin si James gamit ang aming walang kwentang bitag at pipilitin ang mga nasa anino na ipakita ang kanilang mga sarili. Oo naman. Tumanggo si Luke Jan at nakangiting sinabi, salamat, nasa tabi kita. Sa pagkakataong ito, matitikman ni James ang Thousand Machinery Formation. Kumpiyansa na sinabi ni Ezekiel, ang Thousand Machinery Formation na ipinamana ng aking mga ninuno ay maaaring bitag kahit na ang mga Grandmaster sa ika-9 na ranggo. Walang makakatakas. Matapos dalisayan ang ating malapit ng maging bihag at iturok ang kamandag ng Gu sa kanilang mga katawan, malapit na nating duminahin ang mundo. Ha ha ha.
Humagalpak ng tawa si Luke dyan. Kapag ako ang naging ultimong pinuno ng mundo, ikaw ay gagawing chancellor at mamamahala sa tabi ko. Kabanata 15:12. Walang ideya si James na naiset up na ni Luke dyan ang 1,000 machinery formation para mahuli silang lahat sa isang iglap. Sa sandaling iyon, patuloy na sumulong si James kasama ang mga martial artist ng sinaunang martial world. Isang mainit, tuyo, maalikabok na hangin ang nagpapatuyo sa mga nakapaligid na lugar at nalalanta na mga halaman. Sapat na ang lakas ng hangin para matangay ang isang sasakyan. Gayunpaman, dahil lahat sila ay sinaunang martial artist, kaya nilang labanan ang hangin sa pamamagitan ng pagkatalyze ng true energy. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang burol na 50 metro ang taas sa kanilang paningin. May pasukan sa ibaba, at ilang SUV ang nakaparada sa labas. Tumigil ka. Nang makita ito, nagtaas ng kamay si James. Huminto lahat ng nasa likod niya. Napatingin si James sa burol at sa pasukan sa ibaba. Ito dapat ang lugar na hinahanap natin. Tinuro niya ang CP sa ibaba. May hindi tama. Tinitigan ni Jackson ang pasukan at ang mga SUV ay nakaparada sa labas at sinabing, sa teorya, ang isang mahalagang laboratorio ng pananaliksik ng GUSEC ay dapat na maingat na binabantayan. Gayunpaman, wala kahit isang tao sa pasukan. Ito ay dapat na isang bitag. Wearing a grim expression, James said, "Since we're already here, we might as well take a look inside." Paano ito? Papasok muna ako at obserbahan ang sitwasyon habang nagbabantay kayo sa labas. Sa sandaling makarinig ka ng anumang kaguluhan, umalis ka kaagad. Sinabi ni Jackson, mag-ingat ka. Gagawin ko. Tumango si James at tumalikod, lahat, mangyaring maghintay dito habang papasok ako sa loob at tuklasin ang lugar. Tumango sila. Iniskan ni James ang kanyang paligid at nakatalyze ang true energy. Pagkatapos, sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ng pasukan. Ang pasukan na pinatibay ng konkreto ay 3 metro ang taas at lapad. Nakita ni James ang isang surveillance camera sa may entrance. Nakakunot ang kanyang mga kilay, hindi siya gumagala ng walang ingat. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, kumaway siya at kumuha ng isang dakot ng buhangin. Ang surveillance camera ay nakatutok sa pasukan sa buong oras. Lumipat sa labas ng saklaw ng surveillance camera, nakatalyze niya ang true energy, at nagsimulang umikot ang buhangin sa hangin. Pagkatapos, hinampis niya ng buhangin ang camera. Sa sandaling mabulag ang surveillance camera, sumugod si James sa underground passage na lumalalim sa ilalim ng lupa. Sa pagpasok sa daanan, napagtanto ni James na ang loob ng istruktura ay binabantayan ng husto ng mga disipulo ng GUSEC. Kasabay nito, sa isang silid sa palasyo sa ilalim ng lupa. "Sir, dumating na po si James." Nang marinig ito, mahinang ngumiti si Luke dyan at sinabing, "Huwag kang kumilos ng walang ingat. Hayaan siyang mag-scout saglit." Kapag nadiskubre niya ang lokasyon ng mga dinukot na sinaunang martial artist, tiyak na dadalhin niya ang iba para iligtas sila. Kapag nakapasok na sila sa gusali, ay activate kaagad ang formation. Naiintindihan. Agad na kumalat ang nasasakupan ni Luke dyan. Sa sandaling iyon, maingat na pinasok ni James ang gusali sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga disipulo ng GUSEC. Malalim ang daanan sa ilalim ng lupa. Pagkaraan ng ilang oras, nakita ni James ang isang sira-sirang palasyo. Ang palasyo na nakabaon sa ilalim ng lupa ay naalis sa buhangin nito. Clack, 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 dumating ang mga yabag. Sa isang iglap, tumalon si James sa kisame ng palasyo at idiniin ang katawan sa ibabaw ng dingding. Hindi nagtagal, dumaan ang ilang disipulo ng GUSEC. Sinaman sila ni James ng tingin. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, mabilis siyang bumaba at hinampes ang mga acupuncture point ng taong nasa likuran at mabilis na kinaladkad siya sa isang liblib na sulok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15:13. Tinanggal ni James ang damit at maskara ng walang malay na disipulo ng GUSEC at isinuot ang mga ito. Pagkatapos, sinimulan niyang hanapin ang mga dinukot na martial artist sa underground na templo nang walang takot na matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos maghanap ng ilang oras, napagtanto niya na ang palasyo sa ilalim ng lupa ay napakalaki. Kung gaano ito kalalim, mas lalo itong binabantayan. Maging siya ay hindi nang ahas na walang habas na pumasok sa lugar. Arg!
Bitawan mo ako. Mga B***starred kayo. Malabo na naririnig ni James ang mga hiyawan ng paghihirap mula sa malayo. Pagtingin niya sa direksyong nasa harapan niya, naramdaman niyang iyon ang research laboratory. Sa pagpunta niya rito para iligtas ang mga dinukot na martial artist at sirain ang research laboratory, hindi siya kumilos ng walang ingat bagkus ay umalis siya ng tahimik. Naniniwala si James na palihim ang kanyang mga galaw. Gayunpaman, ang bawat aksyon niya ay sinusubaybayan ng gusek. Sir, umalis na po si James. Ma'am, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lukjan, at sinabi niya, nakuha na niya ang pain. Ngayon, maghihintay kami. Sa sandaling iyon, palihim na nilisan ni James ang palasyo sa ilalim ng lupa at nakipagkita kay Jackson at sa iba pa. Sa kanyang pagbabalik, tinanong ni Jackson, ano ang sitwasyon sa loob? Matapat na sinabi sa kanya ni James, puno ito ng mga disipulo ng gusek. Gayunpaman, naroon din ang mga dinukot na martial artist. Ang gusek ay malamang na nasa proseso ng pag-iniksyon ng guvenom sa kanilang mga katawan. Dahil nauubusan na tayo ng oras, dapat nating isagawa ang ating rescue operation ng sabay-sabay. Pero paano? Naging malungkot ang ekspresyon ni Jackson, at sinabi niya, tiyak na may mga bitag na naghihintay sa atin doon. Kung basta-basta tayong pumapasok, mahuhulog tayo sa kanilang mga bitag. Lalaban tayo hanggang dulo. Isang sinaunang martial artist ang nag-awit ng kanyang espada, ano ang dapat katakutin? Napakarami namin dito. Hindi lang iyon, nasa atin ang pamumuno ni James Caden. Kahit na magpakita si Lukjan Owen, pira-piraso natin siya. Natahimik si James. Bagamat na-scout niya ang lugar kanina, hindi siya sigurado kung ano ang nasa loob. Ganun pa man, binalak niyang maningil kaagad. Tumingin siya sa mga martial artist sa likod niya at sinabing, lahat, panganib ang naghihintay sa atin sa sandaling tayo ay tumuntong sa loob. Baka hindi na tayo umalis sa lugar na ito. Sana pag-isipan mo ulit ang desisyon mo. May malinis akong konsensya. Ang mamatay para sa isang matuwid na layunin ay sulit. Mag-order ka, James. Ang mga sinaunang martial artist ay mga matuwid na tao. Nabuhay sila para sa kapakanan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa sinaunang martial world. Para sa kanila, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Mabuti. Inilabas ni James ang Blade of Justice. Swish! Iniwan ng espada ang kaluban nito, at nagliwanag ito ng gininto ang liwanag. Ang sword energy na lumabas sa sandaling iyon ay nagpa-attract sa mga martial artist sa paligid ni James. Anong armas? Tiningnan ni Jackson ang Blade of Justice na nasa kamay ni James at napabulalas, tulad ng inaasahan sa primordial sword na ginawa ni King Quavon. Sinabi ni Delaney kay Jackson ang tungkol sa proseso ng pudgeling ng Blade of Justice. Gayunpaman, hindi niya ito nasaksihan noon pa man. Ngayon, hindi niya maiwasang mapasigaw. Itinaas ni James ang Blade of Justice sa kanyang kamay at tumingin sa pasukan, sumisigaw, sisingilan. Sisingilan. Angal nila. Si James ay sumugod patungo sa pasukan, at ang mga martial artist sa likod niya ay nag-awit ng kanilang mga espada at sinundan siya. Ang malakas na aura na kanilang pinalabas ay yumanig sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15-14. Sisingilan. Angal nila. Sa ilalim ng pamumuno ni James, kinasuhan ng mga martial artist. Swish. Ginamit ang sword energy para sirain ang surveillance camera ng pasukan ng underground na palasyo. Sa ilalim ng palasyo, tumayo ang mga lalaking nagmamanman sa surveillance camera at sumigaw, Q-Quick, iulat sa mga nakatataas na nawasak ang surveillance camera. Matapos marinig ang sitwasyon, agad siyang nagutos, sabay-sabay na sisingilan ang kalaban. Pinapayagan ka lamang na umatras at akitin sila sa sandaling nakaranas ka ng malalaking casualty. Huwag kang mag-alala, pakikitunguhan ng mabuti ang iyong mga pamilya. Nang marinig iyon, lahat ng mga nasasakupan ni Lukjan ay itinaas ang kanilang mga sandata. Sa sandaling iyon, si James at ang iba pa ay naniningil sa pasukan. Pagpasok sa pasukan, pinaputok ng mga lalaking kumpleto ang sandata ang kanilang mga machine gun sa kanilang direksyon. Daga-tat-tat, si James, na nangunguna, ay inihagis ang kanyang espada, at ang nakakatakot na sword energy ay sumabog. Tulad ng isang laser beam,
Ang lahat ng ganap na armadong lalaki na nakatayo sa daan ni James ay bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga paa ay pinutol, at ang ilan ay tinadtad pa ang kanilang mga baywang sa kalahati. Samantala, ganap na pinalihis ni James ang mga lumilipad na bala. Matapos talunin ang mga sundalong walang cultivation base, lumitaw ang mga disipulo ng Gusek. Gayunpaman, wala silang pagkakataon laban kay James at sa iba pa. Madali silang natalo ni James at ng iba pa at nakipagsapalaran pa sa mas malalim na daanan. Dahil kanina pa nasa underground pala si James, naisip niya kung saan matatagpuan ang mga dinukot na sinaunang martial artist. Samantala, ang mga disipulo ng Gusek ay umaatras din sa parehong direksyon kung saan papunta si James. Boom! Pagpasok ni James at ng kanyang barkada sa daanan, isang nakakabinging tunog ang nagmula sa likuran. Lumingon sila at napagtantong may pader na bato na nakaharang sa daanan sa likuran nila. Ang ilan ay tumalikod at tinulak ang batong pader. Gayunpaman, hindi ito natinag. Nako, nahulog tayo sa bitag. Namutla ang kanilang mga mukha. Si James ay nagmamadaling nag-catalyze ng true energy at nilaslas ang Blade of Justice sa pader na bato ng napakalakas. Pumutok ang makapangyarihang sword energy at tumama sa pader na bato. Gayunpaman, nakagawa lang ito ng kaunting dent sa dingding. Hahaha, isang pagsabog ng tawa ang umalangaw-ngaw. Napalingon ang lahat at hinanap ang pinanggalingan. Sa di kalayuan, dalawang tao ang makikitang nakatayo sa mataas na lugar. Ang isa ay si Luke Jan habang ang isa naman ay isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng robe na may nakaukit na salitang Zayden. Pinahinti mo ako, James. Tumingin si Luke Jan kay James at sa mga martial artist ng sinaunang martial world na may pilyong ngisi sa kanyang mukha. Nakakahiya na patayin ka. Gayunpaman, dahil pinilit mong pahirapan ang buhay ko, wala akong ibang magagawa kundi paalisan ka. Huhulihin muna kita at aakitin ang iba dito. Pagkatapos kitang patayin, itutukok ko ang kamandag ng gu sa iyong katawan at kokontrolan ka. Luke Jan, dumilim ang mukha ni James, at malamig niyang sinabi, hindi ka aalis sa lugar na ito ng buhay. Hawak ang Blade of Justice sa kanyang kamay, marahas niyang sinugod si Luke Jan. Samantala, nagmamadaling umatras si Luke Jan. Sa oras na dumating si James sa kinaroroonan ni Luke Jan, wala na siya nang walang bakas. Nang hahabulin pa lang niya, hindi pangkaraniwang pagbabago ang nangyari sa paligid. Ito ay isang palasyo sa ilalim ng lupa sa paligid ng 1,000 metro kwadrado ang lugar. Biglang lumitaw ang mga bakal na plato mula sa nakapalibot na mga dingding. Boom! Nang si James ay natulala sa mga pagbabago, isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa buong palasyo sa ilalim ng lupa. Lumingon si James at napagtanto na ang daanan sa unahan ay nakaharang ng pader na bato. Ay hindi, sa sandaling iyon, masama ang pakiramdam ni James. Alam niyang mapupuno ng mga bitag ang lugar na ito. Gayunpaman, upang iligtas ang mga dinukot na martial artist at lipulin ang Gusek, dumating pa rin siya. Nagmamadali siyang umatras at nakipagkita kay Jackson at sa iba pa. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni Jackson, ang daan pabalik ay naharang. Basag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15:15. Isang ingay ang umalangaw-ngaw sa buong underground na palasyo. Anong ingay yan? Nataranta ang lahat, iniskan ng lahat ang kanilang paligid. Sa sandaling iyon, lumitaw ang maliliit na butas sa mga bakal na plato. Pagkatapos, isang kakaiba at hindi kanais-nais na amoy ang tumagos sa hangin. Nagdilim ang mukha ni James habang sumisigaw, "Hold your breath, everyone." Ito ay nakal-alasong gas. Napabuntong hininga ang lahat, hindi nagtagal, napuno ng makamandag na gas ang buong palasyo sa ilalim ng lupa. Swish! Isang palaso ang pinaputok. Itinaas ni James ang kanyang kamay at nilaslas ang Blade of Justice sa kanyang kamay, na tumpak na naglaslas sa paparating na arrow sa dalawa. Swish! Isang palaso, 2 palaso, 10 palaso. Parami ng parami ang mga palaso mula sa lahat ng panig. Inilabas ng mga nakulong na martial artist ang kanilang mga espada at pinalihis ang mga arrow. Kahit na ang mga arrow ay nagpaputok sa napakabilis, pinamamahalaang nilang tumugon sa oras at umiwas sa mga arrow. Kaya, ang mga arrow ay hindi makayanan ang anumang epektibong pinsala sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling iyon,
isang maliit na wire na bakal ang biglang dumating mula sa kung saan. Pagkatapos, ang mga wire na bakal ay nagsimulang tumama sa mga martial artist mula sa lahat ng panig sa napakabilis. Hindi makaiwas sa oras, naputol ang braso ng isang martial artist. Damn it! Pagmumura ni James. Pagkatapos, itinaas niya ang Blade of Justice at ginawa ang 13 langit na espada sa kanilang pagiging perpekto. 13 alon ng sword energy ang hiniwa sa mga wire na bakal. Gayunpaman, ang mga wire na bakal ay tila gawa sa sobrang solidong material. Kahit ang sword energy ng 13 heavenly swords ni James ay hindi makahiwa sa kanila. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang mga sinaunang martial artist na kasama ni James ay nagsimulang magdusa ng malaking casualty. Sa isang silid sa palasyo sa ilalim ng lupa, nang makita ang desperado na kalagayan ni James at ng iba pa, humagalpak ng tawa si Luke Jan. Si Ezekiel na nasa tabi niya ay hinaplos ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, ang Thousand Machinery Formation ay patuloy na nagbabago at hindi mahuhulaan. Ito ay simula pa lamang. Kung hindi pa rin nila maintindihan ang sekreto ng pagbuo, sila ay makulong sa loob hanggang sa mamatay sila sa pagod. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni James ang pag-iwas sa mga pag-atake. Dahil kailangan niyang maging alerto para sa anumang paparating na mga arrow projectiles habang nag-iingat upang maiwasan ang mga wire na bakal na lilito ng wala saan, siya ay nasa isang medyo kompromiso na posisyon. Swish! Pinahinti mo ako, James. Tumingin si Luke Jan kay James at sa mga martial artist ng sinaunang martial world na may pilyong ngisi sa kanyang mukha. Nakakahiya na patayin ka. Gayunpaman, dahil pinilit mong pahirapan ang buhay ko, wala akong ibang magagawa kundi paalisan ka. Huhulihin muna kita at aakitin ang iba dito. Pagkatapos kitang patayin, itutukok ko ang kamandag ng gu sa iyong katawan at kokontrolan ka. Luke Jan, dumilim ang mukha ni James, at malamig niyang sinabi, hindi ka aalis sa lugar na ito ng buhay. Hawak ang Blade of Justice sa kanyang kamay, marahas niyang sinugod si Luke Jan. Samantala, nagmamadaling umatras si Luke Jan. Sa oras na dumating si James sa kinaroroonan ni Luke Jan, wala na siya nang walang bakas. Nang hahabulin pa lang niya, hindi pangkaraniwang pagbabago ang nangyari sa paligid. Ito ay isang palasyo sa ilalim ng lupa sa paligid ng 1,000 metro kwadrado ang lugar. Biglang lumitaw ang mga bakal na plato mula sa nakapalibot na mga dingding. Boom! Nang si James ay natulala sa mga pagbabago, isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa buong palasyo sa ilalim ng lupa. Lumingon si James at napagtanto na ang daanan sa unahan ay nakaharang ng pader na bato. Ay hindi. Sa sandaling iyon, masama ang pakiramdam ni James. Alam niyang mapupuno ng mga bitag ang lugar na ito. Gayunpaman, upang iligtas ang mga dinukot na martial artist at lipulin ang gusek, dumating pa rin siya. Nagmamadali siyang umatras at nakipagkita kay Jackson at sa iba pa. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni Jackson, ang daan pabalik ay naharang. Basag. Isang ingay ang umalangaw-ngaw sa buong underground na palasyo. Anong ingay yan? Nataranta, lahat ay iniskan ang kanilang paligid. Sa sandaling iyon, lumitaw ang maliliit na butas sa mga bakal na plato. Pagkatapos, isang kakaiba at hindi kanais-nais na amoy ang tumagos sa hangin. Nagdilim ang mukha ni James habang sumisigaw, "Hold your breath, everyone." Ito ay nakalalasong gas. Napabuntong hininga ang lahat, hindi nagtagal, napuno ng makamandag na gas ang buong palasyo sa ilalim ng lupa. Swish! Isang palaso ang pinaputok. Itinaas ni James ang kanyang kamay at nilaslas ang Blade of Justice sa kanyang kamay, na tumpak na naglazlas sa paparating na arrow sa dalawa. Swish! Isang palaso, 2 palaso, 10 palaso. Parami ng parami ang mga palaso mula sa lahat ng panig. Inilabas ng mga nakulong na martial artist ang kanilang mga espada at pinalihis ang mga arrow. Kahit na ang mga arrow ay nagpaputok sa napakabilis, pinamamahalaang nilang tumugon sa oras at umiwas sa mga arrow. Kaya, ang mga arrow ay hindi makayanan ang anumang epektibong pinsala sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang maliit na wire na bakal ang biglang dumating mula sa kung saan. Pagkatapos, ang mga wire na bakal ay nagsimulang tumama sa mga martial artist mula sa lahat ng panig sa napakabilis. Hindi makaiwas sa oras, naputol ang braso ng isang martial artist.
Damn it! Pagmumura ni James. Pagkatapos, itinaas niya ang Blade of Justice at ginawa ang 13 langit na espada sa kanilang pagiging perpekto. 13 alon ng sword energy ang hiniwa sa mga wire na bakal. Gayunpaman, ang mga wire na bakal ay tila gawa sa sobrang solidong material. Kahit ang sword energy ng 13 heavenly swords ni James ay hindi makahiwa sa kanila. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang mga sinaunang martial artist na kasama ni James ay nagsimulang magdusa ng malaking casualty. Sa isang silid sa palasyo sa ilalim ng lupa, nang makita ang desperado na kalagayan ni James at ng iba pa, humagalpak ng tawa si Luke Jan. Si Ezekiel na nasa tabi niya ay hinaplos ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, ang Thousand Machinery Formation ay patuloy na nagbabago at hindi mahuhulaan. Ito ay simula pa lamang. Kung hindi pa rin nila maintindihan ang sekreto ng pagbuo, sila ay makulong sa loob hanggang sa mamatay sila sa pagod. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni James ang pag-iwas sa mga pag-atake. Dahil kailangan niyang maging alerto para sa anumang paparating na mga arrow projectiles habang nag-iingat upang maiwasan ang mga wire na bakal na lilito ng wala saan, siya ay nasa isang medyo kompromiso na posisyon. Swish! Sumabog ang sword energy at tumama sa pader na bato sa di kalayuan. Gayunpaman, hindi makakayanan ni his sword energy ang anumang mabisang pinsala sa stone wall. Habang si James ay abala sa pag-iwas sa mga projectiles, isang malaking web ang biglang nahulog mula sa itaas. Hindi makaiwas sa oras, isang sinaunang martial artist ang nahuli. Habang nagpupumiglas siya, lalong humihigpit ang sapot. Sa isang maikling panahon, siya ay ganap na hindi makakilos. Pagkatapos, lumitaw ang isang daanan sa ibaba niya, at nahulog siya sa kailaliman. Agad na isinara ang daanan pagkatapos. Di nagtagal, parami ng parami ang mga sinaunang martial artist ang nakulong at nahulog sa kailaliman. James, ito ang Thousand Machinery Formation. Mula sa malayo ang boses ni Jackson. Nang marinig ito, saglit na natigilan si James bago nagtanong, ano ang Thousand Machinery Formation? Ito ay isang pormasayon na nilikha ni Lazarus Zayden, isang kilalang taktika at strategist ng panahon ng Tatlong Kaharian. Ito ay partikular na nilikha upang harapin ang napakalakas na martial artist. Sinasabi ng alamat na ang pormasayon na ito ay may 1,000 iba't ibang anyo. Kahit na ang isang maalamat na martial artist ay makulong sa loob kung hindi niya malalaman ang sikreto sa likod ng pagbuo. Nabaling ang atensyon ni Jackson. Sa sandaling iyon, siya ay nahuli ng web. Bilang isang ikapitong ranggo na Grandmaster, ginawa niyang catalyze ang true energy sa pag-asang makalaya, ngunit kahit gaano pa niya sinubukan, hindi gumagalaw ang web. Sa isang iglap, bumigay ang lupa sa ibaba niya, at nahulog din siya sa kailaliman. Mr. Cabral. Walang kabuluhang sumugod si James sa kanya. Huli na siya. Sa sandaling iyon, siya lamang ang nananatili sa palasyo sa ilalim ng lupa. Nahuli na ang lahat. Damn it. Nagmura si James. Alam niyang mapupuno ng mga bitag ang lugar na ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ito ang nakakatakot na Thousand Machinery Formation. Ano ang dapat kong gawin? Nagpanik si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15:16. Sa pagkagulat ni James, lahat ng iba ay nahuli. Hindi lamang niya nabigo na iligtas ang mga dinukot na martial artist, ngunit nawala rin ang lahat ng kanyang dinala. Mabilis niyang inilabas ang phone niya. Gayunpaman, bago siya makatawag ng tulong, isang bakal na wire ang agad na hiniwa ang kanyang telepono sa dalawa. Sa gulat, ibinagsak pa niya ang Blade of Justice sa lupa. Kaagad, bumigay ang daanan sa ilalim ng Blade of Justice at mabilis na isinara. Damn it all. Nagdilim ang mukha ni James. Kaagad, nakatalyze niya ang Invincible Body CD. Ang kanyang balat ay naging tanso sa kulay, at ang isang kumikinang na tansong halo ay malabo na makikita na nagmumula sa kanyang katawan. Ito ay isang palatandaan ng napakalaking anyo ng Invincible Body CD. Sa sandaling iyon, ang true heavenly yang energy ni James ay dumaloy sa kanyang katawan at tumagos sa kanyang mga paa. Kumalabog. Isang palaso ang tumama sa kanya, at isang malinaw na tunog ang maririnig. Bagamat ang palaso ay pinaputok ng napakalakas, hindi nito maarak ang Invincible Body CD ni James. Kasabay nito, nang makita si James's Invincible Body CD,
Tumayo si Luke Jan at napabulalas habang nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Ano ito? Paano ito nakakatakot? Tumingin siya kay Ezekiel at nagtanong, mas marunong ka kaysa sa akin. Alam mo ba kung anong martial art ito? Napatitig si Ezekiel sa screen ng monitor. Ang Invincible Body CD. Maya-maya, binigkas niya ang mga katagang iyon. Ano iyon? Naguguluhang tanong ni Luke Jan. Hindi pa niya narinig ang martial art na ito dati. Ano ang Invincible Body CD? Ano ang mga pinagmulan nito? Ito ay isang mahabang kwento, huminga ng malalim, sinabi ni Ezekiel, nakita ko ito sa mga talaan ng sinaunang teksto ng aking pamilya. Ito ay isang martial art mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Nagmula ito mga 1,300 taon na ang nakalilipas. Sabihin mo sa akin ang higit patungkol dito. Nagpatuloy si Ezekiel, 1 milenyo ang nakalipas, ang prinsipe ng Orchid Mountain ang pinakamakapangyarihang individual sa kanyang panahon. Gayunpaman, bago ang kanyang edad, mayroong isang walang laman. Isang walang laman. Naguguluhang tanong ni Luke Jan, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Ezekiel, ang panahon bago ang prinsipe ng Orchid Mountain ay isang maunlad. Mayroon pang ang 9th rank Grandmasters noong panahong iyon. Gayunpaman, may nangyari at nagdulot ng kawalan. Sa loob ng 100 taon, walang makapangyarihang martial artist ang lumabas mula sa Martial Heaven Continent hanggang sa pagbangon ng Prince of Orchid Mountain. Narinig mo na ba ang tungkol sa master ng Prince of Orchid Mountain? Tinanong ni Luke Jan, hindi, sino siya? Paliwanag ni Ezekiel, hindi ko rin alam ang pangalan niya. Ayon sa alamat, minsang ginabayan ng isang taong tinatawag na demonyo ang prinsipe ng bundok ng Orchid. Ang lalaking tinatawag na demonyo ay minsang nagpakita sa Medical Valley at parang may koneksyon dito. Ganyan ba kalakas ang demonyo? Siya ba ang nagpasa sa Invincible Body CD? Hindi. Umiling si Ezekiel at sinabing, ang signature martial art skill ng demon ay demonic breath habang ang kanyang martial art ay murderous energy. Sila ay nilikha ng demonyo upang kontrahin ang CD. Siguro ang tinutukoy mo ay ang Invincible Body CD ni James. Tumango si Ezekiel at nagpatuloy, oo. Samantala, ang lumikha ng Invincible Body CD ay isang makapangyarihang martial artist na sinanay sa sining ng medisina. Gayunpaman, ang mga kaganapang ito ay naganap 1 milenyo ang nakalipas. Ang mga record ng Martial Heaven Continent sa sinaunang teksto ay nagsimula lamang mula sa panahon ng prinsipe ng bundok ng Orchid. Iilan lang ang nakakaalam ng nakaraan bago ang panahong iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15-17. Kung ito man ay ang Invincible Body CD o Murderous Energy, sila ay nilikha ng mga figure na umiral bago ang panahon ng Prince of Orchid Mountain. Walang mga talaan ng mga ito sa sinaunang teksto. Kahit na ang mga Zayden ay isang makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya, ang mga tala ay kakaunti at malayo sa pagitan. Hindi rin niya alam ang mga detalye. Huminga ng malalim, nagpatuloy si Ezekiel, kung tunay na natanggap ni James ang pamana ng mga figure noong nakalipas na milenyo, tiyak na mayroon siyang tagapako sa kanya. Magpapako, nawala sa isip si Luke Jan. Alam niyang may mga pilak na karayom si James na madalas niyang ginagamit, ngunit hindi niya ito pinansin. Tinanong niya, ano ang crucifer? Hindi rin ako sigurado. Pagkatapos ng lahat, nakita ko lamang ang mga piraso at piraso ng impormasyon nito sa sinaunang teksto ng aking pamilya. Ang alam ko lang ay kaya nitong buhayin ang mga patay. Nang marinig ito, tumingin si Luke Jan kay James, na pilit na iniiwasan ang mga projectiles ng Thousand Machinery Formation. Pagkatapos, isang bakas ng kasakiman at katakawan ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi ko akalain na magkakaroon siya ng napakaraming kayamanan sa kanyang pag-aari. Hindi pa ako papayag na mamatay siya. Kailangan ko siyang tanungin tungkol sa mga kayamanan na mayroon siya. Sa sandaling iyon, isang disipulo ng Gu sect ang lumapit sa kanila na may dalang espada at lumuhad, na nagsasabing, Sir, ito ang sandata ni James. Kinuha ni Luke Jan ang Blade of Justice at iwinagayway ito ay isang magandang espada. Sinabi ni Ezekiel, hayaan mo akong tingnan. Ibinigay sa kanya ni Luke Jan ang espada. Sa pag-usisa sa Blade of Justice, isang matingkad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ezekiel, at sinabi niya, ito ang primordial sword na ginawa ni King Quavon.
Primordial Sword. Makapangyarihan ba? Tanong ni Luke Jan. Siyempre naman. Ipinaliwanag ni Ezekiel, ang espadang ito ay huwad gamit ang Asinium Steel at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sa sinaunang teksto ng aking pamilya, sinasabing ang espadang ito ay kasama ng unang sword art. Kapag naintindihan mo na ang first sword art, ang tunay na kapangyarihan ng primordial sword ay ilalabas. Halimbawa, madali mong matatalo ang isang 9th rank Grandmaster gamit ang espadang ito bilang isang 8th rank Grandmaster. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Luke Jan. Talaga. Sinabi ni Ezekiel, ang impormasyong ito ay ipinasa ng aking mga ninuno. Hindi ko alam ang mga detalye sa aking sarili. Kung ganoon, nasaan ang first sword art? Nawala ang unang sword art kasabay ng pagkamatay ni King Quavon. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nasa loob ng mausoleum ni King Quavon. Nang marinig ito, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Luke Jan. Nagplano siyang magtungo sa King Quavon's mausoleum at hanapin ang first sword art pagkatapos malutas ang bagay na ito. Pagkatapos, nagsimulang pag-usapan ng dalawa ang kasaysayan ng isang milenyo ang nakalipas. Samantala, si James ay nakulong sa Thousand Machinery Formation. Ang mga bitag ay sadyang napakarami. Kahit na pansamantalang hindi nasaktan si James dahil sa Invincible Body CD, siya ay nasa isang mahirap na lugar. Kung hindi dahil sa Invincible Body CD, hindi siya makakaligtas ng ganito katagal. Sa sandaling iyon, ang mga wire na bakal ay sumailalim sa ilang mga pagbabago. Nagsimula silang tumawid at bumalandra at lumikha ng bakal na sapot. Dahil ilang sentimetro lang ang pagitan, hindi nakaiwas si James sa pag-atake. Napaatras sa isang sulok, nakatalyze niya ang True Energy at Hamampaz. Ang Majestic True Heavenly Energy ay tumama sa bakal na web. Gayunpaman, walang lumabas dito. Kahit na si James' True Energy ay napakalakas, hindi nito kayang sirain ang bakal. Humawak si James ng bakal na alambre sa desperasyon. Gayunpaman, ang kanyang kamay ay agad na tinusok. Kahit anong pilit niyang hilahin ang web, hindi ito natinag. Siya ay unti-unting nakakulong sa isang maliit na limitadong espasyo. Sa huli, siya ay nakulong. Nang makita ito, isinagawa niya ang Invincible Body CD sa buong lawak nito upang pigilan ang bakal na web mula sa pag-trap sa kanya sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15:18. Napaatras si James sa isang sulok ng bakal. Habang unti-unting humihina ang web, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa isang espasyo na dahan-daang lumiliit sa laki. Nakatalyze ni James ang True Energy at hinampaz ang web. Gayunpaman, ang web ay lubhang matibay. Matapos itulak palayo ng True Energy ni James, dahan-dahan itong kumunot muli at natrap si James sa loob. Kahit na si James ay may Invincible Body CD, ang bronze halo sa ibabaw ng kanyang balat ay nagpapakita na ng mga bitek. Nakadikit na ngayon ang bakal na alambre sa kanyang katawan. Isang ugat ang lumabas sa kanyang leeg, at ginampanan niya ang Invincible Body CD sa pinakamataas nitong anyo. Gaano man kakaiba ang wire na bakal, hindi siya nito mabitag sa loob. Samping kita, dumaing si James, at ang kapangyarihan ay sumabog mula sa loob ng kanyang katawan. Nabasag agad ang web. Ang eksenang ito ay nakunan ng surveillance camera. Nang makita ito, sinabi ni Ezekiel na papuri, hindi masama. Gaya ng inaasahan sa Invincible Body CD. Nagawa nitong basagin ang aking Thousand Machinery Web. Gayunpaman, ito ay simula lamang. Gusto kong makita kung gaano pa siya katagal. Sa wakas ay maaaring magkaroon ng panandaliang pahinga si James matapos basagin ang Thousand Machinery Web. Pinunasan niya ang pawis sa noo at inilibot ang paningin sa paligid. Napapaligiran siya ng mga pader na bato sa lahat ng panig. Dati, hindi niya kayang sirain ang mga ito kahit nagamit ang sword energy ng 13 Heavenly Swords. Walang naiintindihan si James tungkol sa magic circles o sa kanilang mga teorya at prinsipyo. Nag-iingat siyang tinungo ang nakaharang na daanan. Pagkatapos, nakatalyze niya ang True Heavenly Energy at tumama ng buong lakas. Boom! Isang malakas na puwersa ang tumama sa pader. Sa sandaling iyon, yumanig ang lupa. Gayunpaman, ang pader ay hindi nasaktan. Damn it, ano bang gawa ng pader na ito? Bakit hindi ko kayang sirain ito kahit anong pilit ko? Naging balisa si James.
Bukod sa kanya, lahat ng iba ay nahuli. Kinailangan niyang hanapin ang labasan sa lalong madaling panahon at iligtas silang lahat, kung hindi, maaaring nasa panganib ang kanilang buhay. Nandito siya para iligtas ang mga dinukot na martial artist. Kahit na hindi niya maisakatuparan ang kanyang layunin, dapat niyang dalhin ang mga dinala niya sa tabi niya pauwi ng ligtas. Habang nag-iisip kung paano siya makakatakas, hindi malinaw na naririnig niya ang tunog ng mga cogwheel na paparating. Mula sa kung saan. Pagkatapos, bumukas ang bakal na pinto sa kanyang harapan, at pumasok ang mga figurang bato na armado ng mga espada. Samantala, sa kabilang kwarto, nakangiting sinabi ni Ezekiel, ang mga larawang bato na ito ay espesyal na nilikha upang talunin ang mga makapangyarihang martial artist. Tiningnan ni Lukjan ang 18 figure ng bato sa pamamagitan ng screen ng monitor. Nagtaka siya, paano gumalaw ang mga larawang bato na ito? Na parang naramdaman ang pagkalito sa isip ni Lukjan, sinabi ni Ezekiel habang nakangiti, nalikha sila sa pamamagitan ng kombinasyon ng sinaunang engineering at mataas na teknolohiya. Sa asensya, sila ay mga robot. Gayunpaman, ang mga ito sa panimula ay naiiba sa maraming bagay. Umupo ka lang at manood ng palabas. Ma'am, tumanggo si Lukjan. Habang ang mga figure ng bato ay sinisingil kay James, ang lupa ay tila nanginginig. Nang makita ito, walang kamalay-malay na napaatras si James. Gayunpaman, nang hindi sinasadyang makapasok siya sa palasyo sa ilalim ng lupa, muling na-activate ang magic circle, at hindi mabilang na mga arrow ang nagpaputok sa kanya. Nakatulize ni James ang Invincible Body CD at pinalihis ang mga arrow. Sa sandaling iyon, ang 18 figure ng bato ay sumugod sa kanya. Gusto ni James na samantalahin ang pagkakataon at lumabas sa bakal na pinto. Gayunpaman, halos kaagad, ang pintong bakal ay sumara. Isang batong figure ang dumating na umiindayog kasama ang batong espada nito. Walang takot, itinaas ni James ang kanyang kamay at hinarang ang pag-atake. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng nakakatakot na pressure. Nang hindi makatiis, nagmamadali siyang umatras at umiwas sa pag-atake. Sabay hampas ng palad niya sa figurang bato. Ang figure ng bato ay sumuray-suray paatras. Gayunpaman, hindi nasaktan ang katawan nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1519. Natigilan si James. Bilang isang 8th rank Grandmaster, isang suntok mula sa kanyang kamao ay mapapatag kahit isang bundok. Ngayon, gayunpaman, ang figure ng bato ay ganap na hindi nasaktan. Ano ang ginawa ng mga larawang bato? Habang siya ay nawala sa pagmumuni-muni, ang iba pang mga figure ng bato ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake. Ang kanilang pagpoposisyon ay nagpapahintulot sa kanila na salakayin si James mula sa lahat ng panig. Kahit na ginamit ni James ang lahat ng kanyang lakas para salubungin sila sa labanan, maaari lamang niyang itulak sila palayo at hindi sila sirain. Damn it! Habang siya ay nalilito, ang kanyang likod ay tinamaan ng espadang bato. Kahit na ang invincible body na si CD ay nagtatanggol sa kanyang katawan, naramdaman niya ang bigat ng isang bundok na dumudurog sa kanyang likod. Sa sandaling iyon, umikot ang blood energy sa loob ng kanyang katawan. F*** lahat ng ito. Nagmura si James at mabilis na umiwas sa atake. Samantala, nang masaksihan ang eksenang ito mula sa screen ng monitor, humagalpak ng tawa si Lukjan. Ang iyong 1000 machinery formation ay talagang kakilakilabot. Siyempre naman, nakakunot ang noo ni Ezekiel, sinabi ni Ezekiel, ito ay isang signature martial arts skill na ipinamana ng aking mga ninuno. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mataas na teknolohiya, ang lakas ng 1000 machinery formation ay umabot sa mas mataas na taas. Ito ang 18 Golems formation, isa sa mga pagbabago ng 1000 machinery formation. Kahit na matalo silang lahat ni James, mas maraming nakakatakot na bagay ang naghihintay sa kanya sa likuran. Nakangiting sabi ni Lukjan, kahit isang 8th rank Grandmaster ay walang pagkakataon laban dito. Umupo ka lang, magpahinga, at tamasahin ang palabas. Umupo na lang ang dalawa at nanood ng palabas. Samantala, si James ay nasa isang nakamamatay na pakikibaka para sa kanyang buhay. Kung wala ang Blade of Justice, hindi niya magagawa ang 13 Heavenly Swords. Tanging ang Blithe Fist of Abomination na lang ang natira. Gayunpaman,
Dahil hindi siya nakakuha ng mahusay na pananaw sa Blithe Fist of Abomination, natutunan lamang niya ang unang dalawang kamao. Boom! Ang powerful true energy ay tumama sa isang stone figure, na agad na pinalipad at nabasag sa dingding. Pagkatapos, bumagsak ito sa lupa. Gayunpaman, nanatiling buo ang katawan. Paimpal itong tumayo at muling sumugod kay James. Naging malungkot ang ekspresyon ni James. Bagamat alam niya na ang lugar na ito ay puno ng mga bitag, lubos niyang minamaliit si Luke Jan. Sa sandaling iyon, isang bakal na wire ang nahulog mula sa kanyang manggas. Ito ay crucifer. Hawak ang bakal na alambre sa kanyang kamay, mabilis siyang sumulpat sa likod ng isang figurang bato at ipinulupot ang alambre sa leeg nito. Tapos, hinailan niya ng sobrang lakas. Ang figure ng bato, na hindi mababasag ng true energy, ay agad na naputol ang ulo ng bakal na wire ng crucifer. Pagkatapos lamang maputol ang ulo ng figurang bato, si James ay nakapasok sa loob ng makinarya. Nakikita niya ang maraming integrated circuit at kahit ilang circuit board. Sa palagay ko ang crucifer lang ang hinding-hindi ako mabibigo. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mukha. Tapos, hinampis niya. Wala pang isang minuto, lahat ng 18 figure ng bato ay nabasag sa maliliit na piraso sa lupa. Nang makita ito, nagalit si Ezekiel. Umungol siya, ****starred ka, mga batong figure ito na matagal kong ginawa. Nang nakahinga ng maluwag si James, muling nagbago ang Thousand Machinery Formation. Muli niyang narinig ang tunog ng mga cogwheels. Bago pa man siya makapag-react ay biglang may lumabas na salamin sa pader na bato. Sa isang iglap, napuno ng hilera ng mga salamin ang batong dingding. Pagkatapos, lumitaw ang isang sinag ng liwanag sa bato. Sa hitsura nito, ang salamin ay nagsimulang sumasalamin sa liwanag, na nagpapaliwanag sa buong palasyo sa ilalim ng lupa. Nabulag ng liwanag, agad na napapikit si James. Ganun pa man, ramdam na ramdam niya ang matinding liwanag ng liwanag. Buzz! Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, isang hagong ang narinig mula sa kanyang paligid. Ang tunog ay gamulo sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang buksan ang kanyang mga mata upang magkaroon ng magaspang na pag-unawa sa sitwasyon. Gayunpaman, ang malupit na liwanag ng liwanag ay halos mabulag siya. Pagkatapos, isang sibat ang tumama sa kanyang likod mula sa kung saan. Kahit nakasama ang Invincible Body CD, napaatras siya ng maipit ng nakakatakot na puwersa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1520. Sa ilalim ng malupit na liwanag ng ningning, hindi maimulat ni James ang kanyang mga mata. Samantala, ang hagong na nagmumula sa kanyang paligid ay nakakaapekto sa kanyang konsentrasyon. Sa pagkakataong iyon, hindi niya makita ang sitwasyon sa paligid. Pagkatapos, isang sibat ang tumama sa kanyang likod. Habang ang sibat ay inilunsad na may malaking kapangyarihan, medyo naapektuhan pa rin siya kahit na hindi siya nasugatan. Nang makita ito, biglang tumayo si Luke Jan. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ni Ezekiel. Nagdilim ang mukha ni Luke Jan. Masyadong malakas si James. Ako mismo ang pupunta doon at tatapusin siya. Kung hindi, maaaring may mangyari na hindi inaasahan. Alam ni Luke Jan na ito ang perpektong pagkakataon para supilan si James. Sa sandaling sinira muli ni James ang porma sayon, ang mga bagay ay mabilis na magiging magulo. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya para umalis. Pagdating niya sa lugar na kinaroroonan ni James, nagsuot siya ng eye mask na maaaring hadlangan ang matinding liwanag ng liwanag. Sa sandaling iyon, pinag-iisipan ni James ang mga countermeasure habang sinusubukang iwasan ang mga projectiles. Ngayon, ang tanging opsyon na mayroon siya ay basagin ang mga salamin sa lalong madaling panahon. Habang nasa isip ang ideyang iyon, mabilis siyang sumugod patungo sa pader na bato. Nang akmang susugod na siya patungo sa pader na bato, nakaramdam siya ng mapanganib na aura at nagmamadaling umiwas sa oras. Pagkatapos, isang espada ang dumapo sa lugar na kinaroroonan niya. Dali-dali niyang binuksan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nasulyapan niya si Luke Jan na nakasuot ng eye mask. Samantala, ang espadang hawak ni Luke Jan sa kanyang kamay ay ang Blade of Justice. Maganda ang reflexes mo. Tumawa si Luke Jan. Umalangaw-ngaw ang kanyang tawa sa buong palasyo sa ilalim ng lupa.
Sa paanuman, isang hindi kilalang aparato na sinadya upang palakasin ang volume ng isang tao ay dapat na nakatanim sa paligid. Kahit na ang halos hindi marinig na tunog ay magkakaroon ng malaking epekto kay James. Kaya, ang boses ni Luke Jan ay tumama sa kanya na parang dagandong ng kulog, at nagsimula siyang dumuyugo mula sa kanyang tainga. Puputusan kita, Luke Jan. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao at hinampas. Gayunpaman, paano niya sasampalin si Luke Jan sa sitwasyong kinalalagyan niya? Pumunta si Luke Jan sa likod ni James sa isang kisap mata at hinampas ang kanyang espada. Ramdam ni James ang paggalaw ng espada. Gayunpaman, huli na. Tinusok ng Blade of Justice ang kanyang katawan. Kahit na hindi siya nasaktan, ang malakas na puwersa ay nagpakulo sa kanyang blood energy, at samuka siya ng isang subaw ng dugo. Suray-suray na paatras, nontog siya sa batong pader. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang braso at hinampas ang salamin gamit ang kanyang kamao. Basag. Nabasag ang salamin. Nakatulize ni James ang true energy at tumakbo ng buong bilis sa unahan, iniiwasan ang mga pag-atake ni Luke Jan habang hinahampas ang mga salamin. Damn it! Nagmura si Luke Jan habang hinahabol si James. Ang bilis niya ay maihahambing kay James. Ang gusto lang ni James ay basagin ang mga salamin. Nang mawala na ang nakakasilaw na liwanag, kitang-kita niya ang kanyang paligid. Pagkatapos ng napakahabang panahon ng matinding labanan, ang kanyang true energy ay naubos ng husto, at ang kanyang mga galaw ay nagiging mapurol. Itinaas ni Luke Jan ang kanyang espada. Si James ay maaaring nasa dulo ng espada. Nawasak na ang bronze halo na bumabalot sa kanyang katawan. Ang Blade of Justice ay nag-iwan lamang ng hindi matukoy na marka sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang lakas ni Luke Jan ay napakalaki. Kahit na si James ay hindi nasaktan sa labas, siya ay nasugatan sa loob. Sa oras na natapos ni James na basagin ang mga salamin, siya ay nagdusa ng matinding pinsala sa loob. Sa pagkakataong iyon, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Luke Jan sa di kalayuan. Pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang labi, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Luke Jan, ito na ang katapusan mo. Sa isang kisap mata, humarap siya kay Luke Jan at hinampas siya sa dibdib. Agad na pinalipad si Luke Jan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1521. Nontog si Luke Jan sa pader at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, samuka siya ng isang subo ng dugo. Nakasuot ng solemne na ekspresyon, naglakad si James patungo kay Luke Jan. Dahan-daang tumayo si Luke Jan at pinunasan ang bakas ng dugo sa labi. Pagkatapos, tumingin kay James, isang pilyong ngisi ang sumilay sa kanyang mukha. 10, 9, 8, 7. Nagsimula siya ng countdown. Si James ay may masamang premonition tungkol dito. 3, 2, 1. Nang matapos ni Luke Jan ang countdown, naramdaman ni James ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang palad. Ibinaba niya ang kanyang ulo at napagtantong naging itim ang kanyang kamay. Namutla ang mukha niya, at napaatras siya. Kaagad, naramdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa buong katawan niya, at hindi na niya makatulize ang true energy. Sa sandaling pilit niyang ipinatawag ang true energy, bumagsak siya sa lupa at namilipit sa matinding paghihirap. Ha ha ha, humagalpak ng tawa si Luke Jan. James, 1,000,000 light years ang layo mo para talunin ako. Tiyak na hindi mo inaasahan na maglalagay ako ng lason sa balat ng aking balat. Ikaw, ibinuka ni James ang kanyang bibig. Gayunpaman, napigilan siya ng matinding sakit na magsalita. Lumapit si Luke Jan sa kanya at tinamaan ang kanyang mga acupuncture point. Napasuko si James. Habang siya ay napasuko, ang Thousand Machinery Formation ay tumigil. Lumapit si Ezekiel kay Luke Jan at nakangiting sinabi, tulad ng inaasahan sa iyo, Luke Jan. Kahit na ang Thousand Machinery Formation ay hindi siya mapin down. Ikaw naman, madali mo siyang pinasuko. Ngumiti si Luke Jan bago nagutos, mga lalaki, ikulong niyo siya. Iturok ang kamandag ng Gu sa kanya pagkatapos nating mahuli si Thomas Caden at ang iba pa. Lumapit sa kanila ang ilang disipulo ng Gu sect at pilit na kinaladkad si James. Dinala si James sa isang madilim at mamasa-masa na piitan. Dito rin nakulong ang mga sinaunang martial artist na sumama kay James.
Nang makita si James, napabuntong hininga si Jackson. Tapos na. Pati si James nahuli na. Mukhang hindi na tayo aalis ng buhay sa lugar na ito. Dahil nataman si James sa kanyang mga acupuncture point, hindi niya maigalaw ang isang kalamnan. Gayunpaman, ang matinding sakit na nagmumula sa loob ng kanyang katawan ay hamupa. Narinig ni James ang pagbuntong hininga ni Jackson, ngunit hindi siya kaagad tumugon. Sa halip, hinintay niyang umalis ang mga disipulo ng Gusek bago bumulong, lahat, huminahon. Tayo lang ang taliba. Ang aking lolo at ang sect leader ng Celestial Sect ay wala pa rito. Tiyak na mag-iisip sila ng paraan para mailigtas tayo. Sumuko na si James. Sa sandaling iyon, maaari lamang siyang umasa kay Thomas, Callan, at sa sect leader ng Celestial Sect. He cursed, "Damn that Lukjan." To think na nilagyan niya ng lason ang sarili niya. Agad akong nalasan pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ako nahuli. Arg! Isang masakit na sakit na nagmumula sa kanyang katawan ang nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha habang siya ay umuungol sa paghihirap. Samantala, sa labas, si Callan at Thomas, na nakasunod malapit kay James, ay naghihintay sa pasukan. Gayunpaman, lumipas ang mga oras at wala pa ring senyales ng kanilang pagbabalik. Wearing a solemn expression, Callan said, "Ilang oras na? Bakit hindi pa sila bumabalik? May nangyari ba?" Nagdilim ang mukha ni Thomas, at bahagya siyang tumango, na nagsasabing, siguro nahulog sila sa mga bitag ni Lukjan. Gayunpaman, dapat pa rin silang ligtas sa ngayon. Alam siguro ni Lukjan na nakasunod kami sa likuran. Kung papatayin nila silang lahat, hindi nila tayo maakit. Pupunta ako upang tingnan. Tumungo si Callan sa pasukan. Hindi siya pinigilan ni Thomas. Nang makapasok si Callan sa daanan, sumunod siya. Dahil alam niyang may panganib sa loob, pinayagan niya si Callan na manguna. Pagpasok nila sa daanan, may lumitaw na ibang tao. Si Tobias iyon. Isang pilyong ngisi ang sumilay sa kanyang mukha. Tuloy, lumaban ka hanggang sa maubos ka. Samantalang si Thea na nakamaskara ay nakatitig sa entrance. Nang makita si Tobias, dumilim ang kanyang mukha, at bumulong siya, hindi ko inaasahan na narito rin si Tobias. Mukhang nasa panganib si James. Napakagaling. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lukjan, at sinabi niya, hikayatin siya sa Thousand Machinery Formation. Matapos sirain ni Bennett ang mga surveillance camera, lumapit si Thomas sa kanya. Tumingin siya sa kanya, tinanong niya, bakit ka nandito? Sinabi ni Bennett, nakiusap si James na pumunta ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magdadalawang isip na lumapit. Gumawa si Thomas ng isang malugod na kilos at sinabing, nasa unahan si Callan Maverick. Siya pa rin ang walang ingat gaya ng dati. Kahit na alam niyang nahulog si James sa bitag ni Lukjan, nag-waltz pa rin siya dito na parang walang negosyo. Sa anumang kaso, magpatuloy ng may pag-iingat at sirain ang bawat surveillance camera na nakatago sa mga sulok. Babantayan ko ang likod mo. Ma'am. Hindi gaanong nagsalita si Bennett at nagpatuloy sa mas malalim na daanan. Sa paalala ni Thomas, nakabantay na siya ngayon. Patuloy niyang sinisiyasat ang kanyang paligid at sinisira ang mga surveillance camera sa tuwing nakikita niya ang mga ito. Sa sandaling iyon, nakarating na si Callan sa palasyo sa ilalim ng lupa kung saan naroon ang Thousand Machinery Formation. Nang makita niya ang gulo sa lupa, naisip niya na isang matinding labanan ang naganap dito kanina. Tumingin siya sa daanan sa harap niya at saglit na nag-alinlangan bago naglakad palapit dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1522. Nakakulong si James sa isang madilim at mamasa-masa na piitan. Hindi lamang siya nalasan ng husto, kundi pati ang kanyang mga acupuncture point ay tinamaan. Mararamdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa loob ng kanyang katawan habang hindi gumagalaw sa lupa. Dahil siya ay isang practitioner sa sining ng medisina, alam niya na ito ay isang nakakatakot na kamandag ng go. Hindi lamang ang kamandag ang sisire sa kanyang katawan, ngunit ang go ay dahan-dahan at tiyak na pinupunit ang kanyang laman. Namilipit siya sa lupa sa sobrang sakit. Nakahiga siya sa lupa, naramdaman niyang umiikot ang ulo niya. Hindi. Kailangan kong palayain ang aking mga acupuncture point at piliting lipulin ang go sa loob ng aking katawan. Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin at nakatulize ang true energy.
Arg! Sa sandaling nakatalyze niya ang true energy, ang gu sa loob ng kanyang katawan ay nabuhayan at nagsimulang mapunit ang kanyang laman. Nabaluktot ang kanyang ekspresyon sa sakit, at hindi niya maiwasang mapaungol sa sakit. Nang masaksihan ito, ang iba pang mga sinaunang martial artist na nakakulong ay nagsuot ng mga solemne na ekspresyon. Sa sandaling iyon, nakapasok na si Callan sa palasyo sa ilalim ng lupa. Nagpatuloy siya ng may pag-iingat. Gayunpaman, agad na ipinaalam kay Luke Jan ang kanyang pagdating. Nakatitig sa taong lumabas sa screen ng monitor, naging solemne ang kanyang ekspresyon, Callan Maverick. Paano ito? Akala niya ay matagal nang patay si Callan at hindi niya inaasahan na magpapakita siya rito. Sa kaibuturan ko, medyo natatakot pa rin siya sa dating supreme leader ng Gusek. Lahat, sabay-sabay na umatras. Hikayatin si Callan Maverick sa Thousand Machinery Formation. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Dahil narito si Callan, maaari na rin niyang tapusin siya kasama ang iba. Pinindot ni Callan pasulong. Sa daan, nakita niya ang maraming bangkay sa lupa. Base sa kanilang poster, alam niyang may matinding labanan dito kanina. Samantala, sumunod naman si Thomas sa likuran. Gayunpaman, mas naging maingat siya. Habang nasa daan, pinagmasdan niya ang kanyang paligid at iniwasang makunan ng mga surveillance camera. Thomas. Lumingon si Thomas at nakita si Bennett na naglalakad palapit sa kanya. Nang makita si Bennett na naglalakad palapit sa kanya nang walang kaunting pakialam sa mundo, napakunot ang kanyang mga kilay. Pagkatapos, idiniin niya ang kanyang katawan sa dingding at sinenyasan si Bennett na gayahin ang kanyang mga kilos. Sabay turo sa isang sulok ng dingding. Napansin agad ni Bennett na may surveillance camera doon. Sumenya si Thomas na sirain niya ito. Naunawaan ni Bennett ang kanyang kahulugan. Sa ilalim ng patnubay ni Thomas, sinimulan niyang sirain ang pagmamatsyag. Mga camera, sir, sira na po ang mga surveillance camera. Base sa footage, parang dumating na si Bennett Kayden. Napakagaling. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Luke Jan, at sinabi niya, hikayatin siya sa Thousand Machinery Formation. Matapos sirain ni Bennett ang mga surveillance camera, lumapit si Thomas sa kanya. Tumingin siya sa kanya, tinanong niya, bakit ka nandito? Sinabi ni Bennett, nakiusap si James na pumunta ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magdadalawang isip na lumapit. Gumawa si Thomas ng isang malugod na kilos at sinabing, nasa unahan si Callan Maverick. Siya pa rin ang walang ingat gaya ng dati. Kahit na alam niyang nahulog si James sa bitag ni Luke Jan, nag-waltz pa rin siya dito na parang walang negosyo. Sa anumang kaso, magpatuloy ng may pag-iingat at sirain ang bawat surveillance camera na nakatago sa mga sulok. Babantayan ko ang likod mo. Ma'am. Hindi gaanong nagsalita si Bennett at nagpatuloy sa mas malalim na daanan. Sa paalala ni Thomas, nakabantay na siya ngayon. Patuloy niyang sinisiyasat ang kanyang paligid at sinisira ang mga surveillance camera sa tuwing nakikita niya ang mga ito. Sa sandaling iyon, nakarating na si Callan sa palasyo sa ilalim ng lupa kung saan naroon ang Thousand Machinery Formation. Nang makita niya ang gulo sa lupa, naisip niya na isang matinding labanan ang naganap dito kanina. Tumingin siya sa daanan sa harap niya at saglit na nag-alinlangan bago naglakad palapit dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1523. Nang siya ay humakbang pasulong, ang makinarya ay umaandar, at ang daanan ay naharang. Napaatras siya at nakatalyze ang true energy para sirain ang balakid. Kahit na napakalakas ng kanyang puwersa, hindi gumagalaw ang pinto. Nakasuot ng mabangis na ekspresyon, pinagmasdan niya ang kanyang paligid sa paghahanap ng makinarya upang buksan ang pinto at magpatuloy sa unahan. Callan. Isang boses ang nagmula sa likuran. Lumingon si Callan at nakita si Bennett. Tumango siya. Anong nangyayari? Lumapit si Bennett sa kanya at nagtanong. Sabi ni Callan, judging by the situation, there was a fierce battle here not too long ago. Kung tama ang hula ko, nahuli na si James at ang iba pa. Sa ngayon, nag-iisip ako ng paraan para harapin ang nakaharang na daanan. Payagan mo ako. Itinaas ni Bennett ang kanyang braso, at ang makapangyarihang true energy ay natipon sa kanyang palad. Boom! Dumagundong ang lupa. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang pinto. Walang silbi, sabi ni Callan. Napakabigat ng pintong ito.
Kahit ako hindi ko mapipilitang buksan. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Tanong ni Bennett. Boom! Sa sandaling iyon, ang daanan sa likod nila ay naharang ng isang malaking bato. Habang bumababa ang malaking bato, lumitaw ang isang patong ng mga bakal na plato sa ibabaw nito. Nako, nahulog tayo sa bitag. Nagdilim ang mukha ni Callan, at sumugod siya sa malaking bato sa pag-asang maalis ito. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi ito natinag. Ngayong siya at si Bennett ay nakulong sa palasyo sa ilalim ng lupa, ang Thousand Machinery Formation ay na-activate, at agad na napuno ng poison gas ang lugar. Sumigaw si Callan, huminto ka, ito ay lason na gas. Sa paglitaw ng lason na gas, ang mga arrow ay nagpaputok, at ang mga wire na bakal ay nagsimulang lumitaw ng wala saan. Naiwasan ni Callan at Bennett ang mga pag-atake. Nang ang dalawa ay nakulong sa loob ng Thousand Machinery Formation, si Thomas, nang makita ang nakaharang na daanan, alam niyang pareho silang nahulog sa bitag ni Lucjan. Gayunpaman, ito ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Nais niyang si Callan ang manguna sa tiyak na dahilan. Iniskan ni Thomas ang kanyang paligid upang subukan at maghanap ng ibang landas. Gayunpaman, ang tanging daanan na magagamit ay nablock. Kaya naman, wala siyang choice kundi maghintay ng matyaga. Mabuti kung nakatakas sina Callan at Bennett. Gayunpaman, kung sila ay mahuli o mapatay, kailangan niyang maghanap ng paraan upang mailigtas sila. Umupo siya sa isang lotus position sa lupa at matiag ang naghintay. Bagamat may malaking bato sa pagitan niya at ng palasyo sa ilalim ng lupa, naririnig pa rin ni Thomas ang kaguluhan sa loob. Makalipas ang humigit kumulang isang oras, maririnig ang tunog ng isang matinding labanan, at natapos lamang pagkalipas ng 30 minuto. Tapos na ba? Siguradong nahulog sina Callan at Bennett sa bitag ni Lucjan. Tumayo si Thomas at marahang mamulong. Hindi nagtagal, itinaas ang malaking bato. Idiniin ang kanyang katawan sa pader na bato, nasulyapan niya ang loob ng palasyo sa ilalim ng lupa. Ito ay magulo sa loob, at ang mga disipulo ng Gu sect ay makikita na naglilinis sa larangan ng digmaan. Gaya ng inaasahan niya, nahuli sina Callan at Bennett. Reckless as ever despite their age, bahagyang umiling si Thomas. Nakatitig sa palasyo sa ilalim ng lupa sa harap niya, naramdaman niyang may mga surveillance camera sa lahat ng dako sa loob. Sa sandaling magpakita siya ng sarili, malalantad na siya. Nakakunot ang kanyang mga kilay, nawala siya sa pag-iisip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1524. Sa piitan, si Callan at Bennett ay casual na itinapon sa lupa. Ang kanilang mga labi ay naging lila, at ang kanilang mga mukha ay mapatla. Malinaw na nilason sila. Nang makitang nadakip si Bennett, lahat ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugod. Si James, na nakahandusay sa lupa, ay nagtanong, ano ang nangyari? Habang tinamaan ang kanyang acupuncture point, hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa kanyang likuran. Sabi ni Jackson na nakasandal sa dingding, dalawa pa ang nahuli. Isa sa kanila ay si Bennett Caden. Hindi ko kilala ang iba. Callan, ikaw ba yan? Tanong ni James. Oo, nahihirapang magsalita si Callan, nahulog ako sa bitag ni Lucjan. Minamaliit ko yata siya. Natahimik si James. Nahuli man sina Callan at Bennett, nandoon pa rin ang kanyang lolo at ang sect leader ng Celestial Sect. Ngayon, ipinagdasal na lamang niya na hindi sila mahulog sa bitag ni Lucjan. Arg! Napaungol siya sa sakit. Sinubukan ni James na palayain ang kanyang mga acupuncture points sa pamamagitan ng pagkatalyze ng True Energy. Gayunpaman, sa sandaling nakatalyze niya ang True Energy, nagmula sa loob ng kanyang katawan ang matinding sakit. Sinusubukan mong palayain ang iyong mga acupuncture point, James. Isang tawa ang dumating. Nagsasayang ka ng oras. Ito ang mga Gu na partikular kong pinalaki para harapin ang mga makapangyarihang martial artist. Sa sandaling gumamit ka ng True Energy, mararamdaman mo ang matinding sakit na nagmumula sa loob ng iyong katawan. Kasabay ng pagtawa ay bumukas ang pinto. Sa pilitang kinaladkad mula sa lupa si James at pinaupo. Napatingin siya kay Lucjan sa labas ng bakal na pinto, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Pumasok si Lucjan at sinulyapan si Callan na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos, tinapakan niya ang kanyang katawan, at tumingin sa kanya pababa, na nakangiting sinabi, Callan Maverick,
hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Malamig na ungol ni Callan. Hindi siya pinansin ni Lukjan at naglakad na siya palapit kay James. Nang tumingin sa kanya, nakangiti niyang sinabi, James, interesado ka bang makipag-deal? Sinaman siya ng tingin ni James at nanatiling tahimik. Malamig na sinabi ni Lukjan, sabihin mo pa sa akin ang tungkol sa pag-awit ng Invincible Body CD at baka maligtas ko ang iyong buhay. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Paano mo nalaman? Hehe, nakangiting sabi ni Lukjan, hindi lang alam kung sinasanay mo ang Invincible Body CD, kundi alam ko rin ang tungkol sa Crucifer, na tinataglay mo. Alam ko rin ang tungkol sa medical book. Habang sinasabi niya iyon, iniutos niya, hanapin siya. 2 disipulo ng Gusect ang lumapit kay James at hinanap siya. Hindi nagtagal, ang bakal na alambre niya ay nasa kanya, ay kinuha. Pagtingin sa bakal na alambre sa kanyang kamay, nagtanong si Lukjan, ito ba ang Crucifer? Paano mo ito ginagamit? Walang silbi ang pagkuha nito. Malamig na sabi ni James, tapos, hindi ko rin alam kung paano ito gamitin. Putol ng Kree*P. Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Lukjan kay James. Agad na pinalipad si James at nontog sa pader. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa, umuungol at namimilipit sa sakit. James, limitado ang pasensya ko. Bibigyan kita ng 10 minuto upang muling isaalang-alang ang aking alok. O kung hindi, iniwan ang walang awa na pananalitang ito, tumalikod si Lukjan para umalis. Pagkaalis niya ay dumiretso siya kay Ezekiel. Ezekiel, nakita ko ito kay James. Crucifer ba ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15:25. Pinagmasdan ni Ezekiel ang bakal na alambre. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung paano nagawang maging steel wire ang Crucifer. Hindi ko rin alam. Pagkatapos ng lahat, hindi ko pa nakikita ang Crucifer. Gayunpaman, nakita ko si James na ginagamit ang bakal na wire na ito upang putulin ang mga ulo ng bato. Ito ay dapat na isang magandang sandata. Kung hindi niya sasabihin sa akin ang sikreto ng Crucifer, dudurugin ko siya, itingal ni Lukjan. Samantala, sinabi ni Ezekiel na may malungkot na ekspresyon, hindi pa nagpapakita ng sarili si Thomas. Siya ang pinakamahirap na kaaway sa lahat. Kapag nahuli na siya, maaari nating iturok ang kamandag ng gu sa kanilang mga katawan. Nang marinig ito, nag-aalalang sinabi ni Lukjan, bakit hindi pa siya nagpapakita? Masyado siyang makapangyarihan. Narinig ko na pinalihis niya ang mga pag-atake ni Tobias at Bennett ng mag-isa sa tirahan ng mga Kayden at itinulak pa sila palayo. Sa sandaling lumitaw siya, kailangan nating gamitin ang Thousand Machinery Formation. Kung hindi, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sinabi ni Ezekiel, ang mga surveillance camera sa labas ay nawasak. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw siya sa saklaw ng Thousand Machinery Formation, ang porma sayon ay agad na isaaktibo. Kahit na tumawid siya sa ika-9 na ranggo, walang paraan na maaari niyang sirain ang Thousand Machinery Formation. Nagtiwala si Ezekiel. Ang Thousand Machinery Formation na ipinamana ng kanyang mga ninuno ay walang palya. Ako ay komportable, kung gayon. Inilabas ni Lukjan ang kanyang telepono at tiningnan ang oras. Malapit nang dumating ang First Blood Emperor. Please stand by muna. Itatanong ko si James. Ma'am. Tumanggaw si Ezekiel at ibinalik ang Crucifer kay Lukjan. Pagkatapos ay tumalikod si Lukjan upang umalis at tumungo sa piitan. Sa sandaling umalis siya, isang alagad ng Gusect na nakasuot ng itim na kapote at maskara ang lumitaw sa silid. Pagtingin kay Ezekiel, tinawag niya, Sir. Magsalita ka. Lumapit ang disipulo kay Ezekiel, bumulong sa kanyang tainga, mayroon akong gustong iulat. Pumutol ka na sa paghabol. Ito ay tungkol sa sitwasyon sa labas. Hininaan ng alagad ang kanyang boses. Nang marinig ito, matamang nakinig si Ezekiel. Gayunpaman, sa sandaling iyon, siya ay tinamaan ng palad sa dibdib at pinalipad. Halos kaagad, napaatras siya ng isang malakas na puwersa. Tinakpan ng alagad ang kanyang bibig. Matapos magpumiglas ng ilang sandali, huminto siya sa paghinga. Bigla siyang itinabi ng alagad at umupo. Pagkatapos, tinanggal niya ang maskara niya. Si Thomas iyon, napalihim na pumasok sa palasyo sa ilalim ng lupa. Matapos maalala ang hitsura ni Ezekiel,
Kumuha siya ng bote at binuhusan ng dilaw na pulbos ang bangkay ni Ezekiel. Nagsimulang matuno ang bangkay sa lupa hanggang sa isang pool na lang ng dugo ang natitira. Pagkatapos ay naglabas si Thomas ng isa pang bote at nagbuhos pa ng pulbos. Hindi nagtagal, wala na ang pool ng dugo. Nang matapos ito, muling isinuot ni Thomas ang kanyang maskara at tahimik na umalis. Pagkalabas ng palasyo sa ilalim ng lupa, nagmamadali siyang lumabas at bumalik sa kanyang sasakyan. Pagkatapos, nagsimula siyang gumawa ng maskara ng tao. Hindi nagtagal, tapos na siya. Nang maisuot ito, kamukha niya ngayon si Ezekiel. Pagkatapos, kinuha niya ang isang peluka na inihanda niya ng maaga at sinimulan itong hiwain. Sumunod, kinuha niya ang isang kahon mula sa bowl at nakakita ng ilang materyales sa pananahi. Hindi nagtagal, nakasuot na siya ng kasuotan ni Ezekiel. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumalik siya sa palasyo sa ilalim ng lupa. 30 minuto lang ang inabot niya sa buong proseso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1526. Sa piitan ng palasyo sa ilalim ng lupa. Nakaupo sa isang armchair, hinihit-hit ni Luke Jan ang kanyang tabako habang nakatingin kay James na umuungol sa sakit. He said nonchalantly, "James, limitado ang pasensya ko. Mula ngayon, papatayin ko ang isang martial artist dito tuwing 10 minuto." Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni James. Pinandilatan niya si Luke Jan at malamig na sinabi, "Isinusumpa kong papatayin kita kung magkakaroon ako ng pagkakataon." Nakakahiya na hindi na darating ang araw na iyon. Ngumiti si Luke Jan. Walang makakatakas sa Thousand Machinery Formation. Pinitik niya ang daliri niya. Hindi nagtagal, isang disipulo ng Gusek ang lumapit sa kanya na may dalang orasan. Sa utos ni Luke Jan, inilagay ang orasan sa harap mismo ni James para makita niya ang paglipas ng oras. Tik-tok, 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 gumalaw ang pangalawang kamay. Ngumiti si Luke Jan, "James, nagsimula na ang countdown. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko. Tandaan, ang isang martial artist ay mamamatay kada 10 minuto dahil sa iyo." Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, huminga ng malalim si James. Hindi niya hinanggad na may mamatay dahil sa kanya. May konsensya naman siya. Ano ang gusto mong malaman? Nahaharap sa pang-blackmail ni Luke Jan, na kompromiso siya. Nakangiting sabi ni Luke Jan, "Not bad. You are not an idiot after all. Simple lang ang gusto kong malaman. Ibigay mo sa akin ang iyong medical book at sabihin sa akin kung paano gamitin ang crucifer." "Wala akong medical book." Napatigil si James sa oras. "Paano ito? Palayain mo ako, at babalik ako sa kabisera at ibibigay sa iyo ang medikal na aklat." "Paano iyon tunog?" Malamig na ngumiti si Luke Jan at sinabing, "Tinanggap mo ba akong tanga, James?" Habang sinasabi niya iyon ay hinampos niya ng palad si James. Pinalipad si James at nontog sa pader. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa. Kahit na ang kanyang tibay ay higit na mas malaki kaysa sa karaniwang martial artist, ang malakas na puwersa ay kumiskis pa rin sa kanyang balat. Matapos bumagsak sa lupa, ang blood energy sa loob ng kanyang katawan, churned, at samuka siya ng isang subo ng dugo. Suot ang masakit na ekspresyon sa kanyang mukha, hindi siya makatayo kahit anong pilit niya. Marami pang iba sa piitan Callan, Bennett, Jackson, at ang mga martial artist mula sa iba't ibang sekta. Gayunpaman, walang nagbitaw ng kahit isang salita. Nakaupo sa sulok si Callan. Siya ay nalasan din. Dahil siya ang dating sect leader ng Gusek, bihasa siya sa Guvenam. Gayunpaman, dahil sila ay napakasama, hindi niya kailanman nilinang ang mga ito. Hindi niya inaasahan na magtatagumpay si Luke Jan sa pagtupad ng ganoong gawain. Sa sandaling iyon, nakatulize niya ang true energy para mapalaya ang kanyang mga acupuncture point. Gayunpaman, sa sandaling nakatulize niya ang true energy, nagsimulang mapunit ang gu sa loob ng kanyang katawan sa kanyang laman. Sa kabila ng matinding sakit, pinigilan niya ang pagnanasang mapasigaw sa sakit. Maging ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Gayunpaman, namumuo ang pawis sa kanyang noo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at buong lakas na hinampos ang kanyang mga acupuncture point. Dahil siya ay matatagpuan sa sulok kung saan ito ay madilim, hindi banggitin na ang atensyon ni Luke Jan ay ganap na kay James, hindi siya napansin ni Luke Jan. Hindi man lang makagapang si James mula sa lupa.
Muli siyang pilit na kinaladkad at inihagis sa tagiliran ni Lukjan. Tinadyakan ni Lukjan si James at malamig na sinabi, "Stop playing tricks with me, James." Lumipas ang 5 minuto. Sino ang dapat kong patayin sa isa pang 5 minuto? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1527. Iniskan ni Lukjan ang lahat ng nasa piitan, nakatuon ang kanyang tingin kay Kalan. Nang mapansin niyang may mali, sinabi niya, "Dalhin mo rito si Kalan." Lumapit kay Kalan ang ilang disipulo ng Gusek, pilit siyang kinaladkad, at inihagis sa tabi ni James. Nang makita ang butil ng pawis sa kanyang noo, natawa si Lukjan. "Kalan, sinusubukan mong palayain ang iyong acupuncture points. Not bad. Magaling kang magtiis ng sakit. Hindi ka man lang nagpakawala ng sigaw." Nanatiling tahimik si Kalan. Nagpatuloy si Lukjan, "Kapag natapos ang 10 minuto, papatayin ko muna si Kalan." Sa sandaling iyon, nakahiga si James sa lupa. Alam niyang nauubusan na siya ng oras. Kailangan niyang palayain ang kanyang mga acupuncture point ng sabay-sabay. Kapag ang kanyang mga acupuncture point ay napalaya, maaari siyang makatakas kahit na hindi niya mailigtas ang iba. Pagkaalis niya, hindi na siya magagawang banta ni Lukjan. Tahimik niyang pinaandar ang heavenly breath, at ang true heavenly yang energy ay sumambulat. Arg! Napaungol si James sa sakit. Boom! Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang nagmula sa loob ng kanyang katawan. Nagmamadaling bumangon si James at mabilis na sinugod si Lukjan. Hindi inaasahan ni Lukjan na kaya niyang palayain ang kanyang acupuncture points. In the nick of time, itinaas niya ang kanyang braso at sinalubong ang palad ni James. Napaatras ang dalawa. Samantala, ginamit ni James ang kanyang momentum at sumugod sa labas ng piitan. Kahit nakaalis na siya, umalangaw-ngaw ang kanyang dagandong sa buong piitan. "Bumalik ka, Lukjan." Sa oras na maalala ni Lukjan ang kanyang sarili, wala na si James nang walang bakas. "Habulin mo siya." Agad niyang ibinigay ang kanyang order at malamig na sinabi, bagaman libre ang kanyang mga acupuncture point, mayroon pa ring venom sa loob ng kanyang katawan. Hindi pa rin niya magagamit ang true energy. "Gusto kong ibalik mo siya rito, patay o buhay." Nang matanggap ang kanyang mga utos, agad na humabol ang mga disipulo ng Gusek. Samantala, may lumabas na ugat sa braso ni Lukjan. Nagdilim ang kanyang mukha, at malamig na sinabi niya, "Damn it, minaliit ko siya." "Mga lalaki, bantayan silang mabuti. Huwag hayaang makatakas ang isa man sa kanila." Iniwan ang pangungusap na ito, tumalikod si Lukjan para umalis. Ngayong nakatakas na si James, dali-dali niyang hinanap si Ezekiel. Gayunpaman, paglabas ng piitan, nakita niya si Ezekiel na naglalakad palapit sa kanya. Hindi niya maiwasang magtanong, "Bakit ka nandito? Sino ang nagbabantay sa Thousand Machinery Formation? Paano kung pumasok si Thomas sa palasyo habang wala ka?" Itong si Ezekiel ay si Thomas in disguise. Ang totoong Ezekiel ay naitapon na. Tumingin si Thomas kay Lukjan at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala, inutusan ko na ang mga tauhan ko na bantayang mabuti." Sa sandaling lumitaw ang isang tagalabas, ang Thousand Machinery Formation ay agad na i-activate ang sarili nito. By the way, anong sitwasyon dito? Hindi alam ni Lukjan na ang Ezekiel na nauna sa kanya ay si Thomas in disguise. Dumilim ang kanyang mukha, at malamig niyang sinabi, "Minitahan ko ang tibay ng pananakit ni James." Pilit niyang pinalaya ang kanyang mga acupuncture point habang tinitiis ang matinding sakit na dulot ng catalyzation ng true energy at nakatakas. "Ano?" Bulalas ni Thomas. "Si James ay mahalaga sa ating layunin. Hindi natin siya hahayaang makatakas." Bahagyang kumaway si Lukjan at sinubukang pakalmayan si Ezekiel, sinabing, hindi maglalakas loob si James na gumala sa labas. Kung tutuusin, ang Thousand Machinery Formation ang nagbabantay sa nag-iisang labasan ng palasyo sa ilalim ng lupa, kaya malamang na gumala siya papasok. Kahit ako ay hindi pa lubusang nagalugad sa palasyo sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung saan ito magtatapos. Pero huwag kang mag-alala, sinundan ko na siya ng mga tauhan ko. Dahil nalason si James ng venom, hindi niya magagamit ang true energy sa mahabang panahon. Hindi magtatagal, mahuhuli na siya ulit. "Ma'am." Marahang tumango si Thomas. Pagtingin kay Lukjan, tinanong niya,
Ano ang susunod nating gagawin? Sabi ni Lukjan, hihintayin natin ang unang dugo na emperador na dumating. Sa kanyang pagdating, iturok natin ang virus sa kanilang mga katawan at kontrolin sila. Para naman kay Thomas, wala tayong magagawa kundi baliwalain siya sa ngayon. Nag-aalala ako na baka may mangyari na hindi inaasahan kung ilalabas natin ito. Nang marinig ito, nawala sa isip si Thomas. Maaari niyang patayin si Lukjan sa isang suntok. Gayunpaman, kontrolado pa rin ni Lukjan ang virus na kanyang sinaliksik. Hanggang sa nakuha ni Thomas ang kontrol sa virus, hindi maaaring mamatay si Lukjan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1528. Ang pagliligtas ng mga buhay ay hindi layunin ni Thomas. Ang kapalaran ng mga sinaunang martial artist ay hindi nag-aalala sa kanya. Hanggat ligtas at maayos si James, makontento na siyang nakaupo sa tabi. Ang layunin niya ay ang virus na nasa kontrol ni Lukjan. Hindi lang iyon, mayroon siyang plano tungkol sa First Blood Emperor at sa Blood Race. Hindi rin niya hinanggad na mamatay si Lukjan. Ang Gu sect ay isang makapangyarihan at maimpluwensyang sekta mula noong isang siglo. Sa nakalipas na daang taon, ang Gu sect ay dahan-daang naging behemoth ngayon sa pamamagitan ng pag-recruit ng maraming mahuhusay na individual. Ang layunin niya ay kontrolin si Lukjan at ang buong Gu sect. Nanatiling tahimik si Thomas. Samantala, lumingon si Lukjan para umalis sa pagkairita. Naiinis siyang nakatakas si James. Sa sandaling iyon, si James ay tumakas pa sa palasyo. Alam niyang ang tanging labasan ay binabantayan ng Thousand Machinery Formation, kaya ito lang ang available niyang opsyon. Kung siya ay nakulong muli sa Thousand Maquinaria Formation, hindi siya makakatakas ng hindi nasaktan. Nagtungo siya ng mas malalim sa palasyo sa ilalim ng lupa. Mayroong maraming mga daanan. Dahil sa gulat, nagpatuloy lang siya. Noong una, ang mga daanan ay dim light pa. Gayunpaman, habang siya ay nakipagsapalaran pa, wala man lang iluminasayon. Pagkaraan ng ilang oras, hindi na siya nakatiis, bumagsak siya sa lupa. Gumapang siya ng hirap na hirap at sumandal sa pader na bato. Habang nasa daan, nakatulize niya ang true energy para mapabilis ang kanyang bilis. Gayunpaman, sa sandaling nakatulize niya ang true energy, naramdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Hindi na siya nakatiis, napaupo siya sa lupa para habulin ang kanyang hininga. Kailangan kong lipulin ang Gu sa loob ng aking katawan sa lalong madaling panahon. May lumabas na ugat sa leeg ni James, sinubukan niyang gamitin ang True Heavenly Yang Energy para puksain ang Gu. Gayunpaman, wala na siyang natitirang lakas. Dinig na dinig sa di kalayuan ang tunog ng mga yabag. Nagmamadaling tumayo si James. Gayunpaman, sa sandaling tumayo siya, muli siyang bumagsak sa lupa. Nang bumagsak siya sa lupa, naabutan ng mga disipulo ng Gu sect. Wala ka nang matatakbuhan, sabi ng isang boses. Kahit gustong tumakas ni James, naramdaman niyang umiikot ang ulo niya. Hindi na siya nakatiis, nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras, unti-unti siyang natauhan. Halos kaagad, napagtanto niya na ang kanyang mga paa ay nakakadena, at hindi niya maigalaw ang isang kalamnan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at sa wakas ay nakita niya ang nasa harapan niya. Nakatali siya sa isang poste, at maraming tao ang nakatayo sa harapan niya, si Lukjan at ilang iba pa na hindi niya makilala. James. Nagdilim ang mukha ni Lukjan habang nakatitig kay James, na binibigkas ang bawat salita, ito na ang iyong huling babala. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kinaroroonan ng aklat na medikal at ang sikreto ng crucifer. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Hehe, tumawa si James. Managinip ka, Lukjan. Nagdilim ang ekspresyon ni Lukjan, at hinampos niya ng palad si James. Isang malakas na puwersa ang tumama sa katawan ni James, pati ang halijing bato sa likod niya ay nagkapira-piraso. Hindi gumagalaw si James sa mga durog na bato, at tumulo ang dugo sa kanyang noo. Nang makita ito, si Thomas, na nakabalat kayo bilang Ezekiel, ay kumunat ang kanyang mga kilay. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at ipinatawag ang lahat ng kanyang lakas sa kanila. Sa sandaling iyon, binalak niyang patayin si Lukjan minsan at magpakailanman. Gayunpaman, wala siyang mapapala rito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip,
Nagpa siya siyang tumanggi dito. Luke Jan, hindi ngayon ang oras para patayin siya. Kapag namatay na siya, hindi mo na malalaman ang kinaroroonan ng aklat na medikal, at hindi mo masisilayan ang misteryo sa likod ng crucifixion. Hindi lamang iyon, ang lihim ng Invincible Body CD ay magiging magpakailanman, nawala. Nang marinig ito, medyo kumalma si Luke Jan. Nakatingin kay Ezekiel sa pagkabigo, sinabi niya, anong pagpipilian ang mayroon ako? Nakangiting sabi ni Thomas, based on my information, James cares about Thea the most. Huwag muna tayong magmadali, kapag naayos na ang lahat dito, pwede na nating alisin si James. Then, we will find an opportunity and abduct Thea. By then, gagawin niya ang sinasabi natin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1529. Sa isang silid sa palasyo sa ilalim ng lupa. Naghihintay ang First Blood Emperor kasama ng maraming martial artist ng Blood Ra. Nakasuot siya ng itim na cape jacket at isang sombrero na nakatikip sa kanyang mukha. Gayunpaman, mahahalata pa rin ang kanyang hitsura. Ang kanyang mukha ay mapatla at walang buhay, tulad ng isang zombie. Nakaupo siya sa sofa sa isang silid ng palasyo sa ilalim ng lupa, maraming nakasuot ng magkatulad na kasuotan ang nakatayo sa likuran niya. Roland Emperor. Isang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Pagkatapos, pumasok si Luke Jan na may matingkad ng ngiti. Tumango ang First Blood Emperor. Nasaan ang mga gamit? Tanong ni Luke Jan. Kumaway ang First Blood Emperor. Agad namang inilagay ng isang lalaki sa likuran niya ang isang itim na kahon sa mesa at binuksan iyon. Sa loob, mayroong ilang mga test tube na may isang tiyak na asol na likido sa loob ng mga ito. Sabi ng First Blood Emperor habang nakangiti, base sa research data na ibinigay mo sa akin, ginawa ko ang virus na ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dugo ng blood race. Kapag natupok kahit ng mga bangkay, ang go ay mabilis na lalago at makokontrol ang katawan sa huli. Napakagaling! Tumawa si Luke Jan. Pagkatapos, tumingin siya sa First Blood Emperor at sinabi, Blood Emperor, palagi akong nalilito sa isang bagay. Ang First Blood Emperor ay gumawa ng isang malugod na kilos at sinabi, magtanong ka. Nagtataka ako, ano ang blood race? Tao pa rin ba kayo? Siyempre kami. Kung ganoon, bakit ang blood race ay mas mataas kaysa sa mga tao? Bakit iba ang dugo mo sa dugo namin? Paano nag-mutate ang DNA mo? Naguguluhang tanong ni Luke Jan. Nagkataon lang na alam ko ang mga sagot sa mga tanong na ito. Nagsalita si Thomas, na kanina pa nanatiling tahimik. Tumingin si Luke Jan kay Thomas, na nakabalat kayo bilang Ezekiel, at nagtatakang nagtanong, alam mo pa ang tungkol sa blood race? Bahagyang tumango si Thomas at sinabing, may alam ako o dalawa. Naintriga. Ang unang dugo emperor ay tumingin kay Thomas at nakangiting sinabi, ganun ba? Kung ganoon, bakit hindi mo sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Tumingin si Thomas sa dalawa at sinabi sa mahinang boses, may kinalaman ito sa mga dragon. Mga dragon. Tinanong ni Luke Jan, talaga bang umiiral ang mga maalamat na nilalang na ito? Oo naman. Ipinagpatuloy ni Thomas, ang mga dragon ay hindi naiiba sa anumang iba pang hayop. Walang espesyal sa kanila. Gayunpaman, matagal na silang extinct. Ang tanging dragon na nakaligtas ay mahigit 1 milenyo na ang nakalipas. Intrigued, Luke Jan said, the suspense is killing me, just tell us already. Sinabi ni Thomas, ang dahilan ng mutation ng dugo ng blood race ay isang mahabang kwento. 1 milenyo ang nakalipas, minsang tinipon ng ninuno ng blood race ang pinakadakilang martial artist sa mundo para patayin ang dragon. Gayunpaman, ang ninuno lamang ang nakaligtas. Dahil nahawahan siya ng dugo ng dragon, naging sanhi ito ng mutate ng kanyang dugo. Lumikha ito ng blood race sa ngayon. Totoo ba talaga iyon? Hindi makapaniwala si Luke Jan sa kanyang narinig. Aha! Malumanay na tumango si Thomas at sinabing, nangyari ito mga 1,200 taon na ang nakalilipas. Dahil sa ekspedisyon ng pagpatay ng dragon, halos lahat ng makapangyarihang martial artist ay napatay. Nagdulot ito ng mga talaan ng kasaysayan na itala lamang ang mga pangyayaring naganap sa sinaunang martial world 1 milenyo na ang nakalipas. Walang mga talaan bago ang umiiral ang panahong iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1530. Sinabi sa kanila ni Thomas ang ilang sikreto na matagal na niyang alam. Bago patayin ang Spirit Turtle, narinig niya ang pagkakaroon ng mga dragon. Gayunpaman, hindi niya alam kung buhay pa ang dragon. Mayroong isang tao na maaaring patunayan ang kanyang mga pag-aangkin ng unang emperador ng dugo ng lahi ng dugo. Pagtingin sa unang dugo emperador, nagtanong siya, "Tama ba ako, Blood Emperor?" Malumanay na tumanggo ang First Blood Emperor. "Oo, tama ka." Gayunpaman, isa ito sa mga pangunahing sikreto ng Blood Race. Ang Patriarch lang ang nakakaalam nito. Paano mo nagawang makuha ang impormasyong ito? Ang unang dugo emperador ay tumingin kay Thomas, na disguised bilang Ezekiel, tuliro. Paano nalaman ni Thomas ang lihim na impormasyong ito tungkol sa Blood Race? Ngumiti si Thomas at sinabing, "Natural, I have my ways." At saka, may alam din akong sikreto tungkol sa mga dragon. Nang marinig ito, naintriga si Lukjan. Anong klaseng sikreto? Immortality, isang salita ang binigkas ni Thomas. Talaga, hindi makapaniwala si Lukjan. Dapat totoo. Si Thomas ay hindi sigurado sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagawang pumukaw sa pagkamausisan ni Lukjan. Tumingin si Lukjan sa First Blood Emperor at sinabing, "Akala ko matalik tayong magkaibigan, Blood Emperor. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Ngayon sabihin mo sa akin, saan matatagpuan ang dragon?" Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ng First Blood Emperor. Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi niya, "Lukjan, ito ay para sa iyong ikabubuti. Ang dragon ay hindi pushover. Alam mo ba na halos lahat ng martial artist ay sumali sa dragon slaying expedition 1,000,000 na ang nakalipas. Gayunpaman, natalo sila. Ngayon, ang pinagsama-samang lakas ng bawat martial artist na nabubuhay ay hindi man lang 10% ng kung ano ang nakalipas na 1,000,000. Talaga, nadismaya si Lukjan. Tumanggo ang First Blood Emperor. "Oo, kung maaari kang tumawid sa ika-9 na ranggo at makahanap ng daan-daang mga Grandmaster sa ika-8 ranggo, maaari kang magkaroon ng pagkakataon laban sa dragon. Kung hindi, huwag mo nang isipin iyon." Ang mga salita ng unang dugo na emperador ay pumutol sa pag-asa ni Lukjan. Samantala, ngumiti lang si Thomas at nanatiling tahimik. Ang kanyang mga salita ay pumukaw sa pagkamausisan ni Lukjan. Kung isasaalang-alang ang pagiging ambisyoso at gutom sa kapangyarihan ni Lukjan, hinding-hindi niya hahayaang mawala sa kanyang kamay ang pagkakataong ito. Ang lahat ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Ang pagpatay sa espiritong pagong ay simula pa lamang. Ang kanyang layunin ay lumikha ng mas makapangyarihang mga martial artist. Ang lahat ay para sa kapakanan ng pagpatay sa dragon, na ang katawan ay puno ng hindi mabibaylang mga kayamanan. Habang nag-uusap ang tatlo tungkol sa mga dragon, kasabay nito, sa piitan, pumasok ang isang disipulo ng Gusek. Nakasuot siya ng itim na jacket at maskara, iniskan ang paligid, naglabas siya ng token at nagutos, "Inutusan ako ng sect leader na tanungin si James. Dahil confidential ito, kailangan mong umalis kaagad sa lugar na ito. Huwag pumasok, ang silid kahit anong marinig mo. Kung hindi, magiging ikaw mabigat na parusa." Naiintindihan. Umalis ang mga disipulo ng Gusek na nagbabantay sa mga bilanggo. Hindi nagtagal, tumahimik ang piitan. Itinago ng alagad na nakasuot ng maskara ang kanyang token at pumasok sa isa sa mga selda. Pagtingin sa mga nakakulong na martial artist, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang maskara. Si Tobias ang nakalusot sa palasyo sa ilalim ng lupa. Pumunta siya rito na may isang layunin sa isip, ang gamitin ang Great Law of Engravings ng Sky para makuha ang kapangyarihan ng mga martial artist. Tobias, sa pagtanggal ng kanyang maskara, agad na nakilala si Tobias ng mga martial artist. "Bakit ka nandito?" Nang magsalita ang martial artist, itinaas ni Tobias ang kanyang braso. Makapangyarihang enerhiya ang natipon sa kanyang palad at hinayla ang lalaki palapit sa kanya. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang palad sa ulo ng martial artist at ginawang catalyze ang Great Law of Engravings. Ang martial artist ay nanginginig at sumigaw, ano ang sinusubukan mong gawin? You're trying to take away my power, I won't let you have your way. Gayunpaman, dahil nalasan siya ng Guvenom,
hindi niya maigalaw ang isang kalamnan.